Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa ating maliit na programa, Tambayang Makabayan, kinukomentohan po na inyong lingkod, mga katambay. Ito po, umpisahan na po natin. Siyempre po, ang ating bansa, ang talagang nakikita lang po ng gobyerno at mainstream media, ang pamilya Duterte. At sinasabi po nila, ng mga nakaraang balita at ng mainstream media, di po ba? Nagiging bothered daw po o takot, natatakot ang pamilya Duterte, pero may sagot po ang BP Sara sa kanila mga katambay. Pakinggan po natin ang sagot ng BP Sara sa mga umaatake po at sa kanyang pamilya mga katambay. Pakinggan po natin. Hindi natatakot ang pamilya Duterte sa mga umano'y harassment sa kanilang mag-anak. Ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga issue na pinupukol sa kanilang pamilya. Kabilang na dito ang issue ng War on Drugs campaign at iba pang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abang hinahabol-habol naman aniya sa ikalawang Pangulo ang paggamit nito ng confidential funds at ang usap-usapan na impeachment laban sa kanya. Ayon kay BP Sara, ginagawa ito sa kanilang pamilya dahil sa pananaw na threat ang pamilya Duterte sa aspektong politikal at kapangyarihan. Ano ba sinabi nila? Huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Yan. Salamat po sa UNTV News. Mga katambay, tingnan nyo po. Talaga naman po sumasagot lang po sa mga aligasyon na sila nag-umpisa. Di po ba? Ang pamilya Duterte. Di ba? Tama po yun. Kasi sa talagang sa senaryo at sa totoong sa totoong nangyayari sa politika sa ating bansa, talagang sila lang po ang threat. Sa threat po sila. Kasi ayaw na silang pabalikin sa pwesto nung mahawakan nila yung power, kapangyarihan. Dahil planado po yata ito, mga tambay. Planado ng administrasyon. Pag sila'y nakabalik sa pwesto, itong nagamit namin o nabudol namin ng mga Duterte, iitsapwera namin yan. Itatapo namin yan. Kasi may iba kaming plano. Ito ang totoo naming grupo. Hindi totoong ka-unit team namin ang mga Duterte. Ang totoong ka-unit team namin, ito ngayon. Yung mga kasama namin. Ang karamihan, di umano, komento ni Kamano, karamihan, mayayaman, bilyonaryo, oligarko. At yung mga sinasabing mga isinusuka na karamihan ng mga Pilipino noong panahon ni dating Pangulong Duterte. May tinatawag na kulay dilaw, kulay pink. Di ba? Nakikita po natin sila ngayon sa pamahalaan po ng bagong Pilipinas na sinasabing bagong unit team, mga katambay. Kaya po, tama po ang sinabi ni Vice President. Ngayon po, kahit ano pong intriga, pamumukol sa mga Duterte, handa na pong sumagot ang agila ng Mindanao, mga katambay. Yan, lumipad na po. At handa na pong dagitin at ibunyag lahat ang nakikita niyang kapalpakan, korupsyon sa gobyerno. Magsasalita na po yan. Dahil isa nga silang threat. Alam po natin yon. Hindi naman po tayo kahapon lang ipinanganak. Dahil nakikita natin kung sino ang pumuposisyon sa gobyerno. Kitang-kita natin kung sino ang puposisyon para sa susunod na sinasabing papalit dito po sa Marcos administrasyon. Di po ba? At sa pa, nakita niyo po yung ginagawa nilang political harassment. Di po ba? Ang tagal-tagal na. Inumpisahan nila yan, di ba? Sa confidential funds, saka yung sa mga mga Afghanistan, refugees, di ba? Diyan po nag-umpisa yan Tapos sa confidential fund, binakbakan sa Kamara, pinagtulong-tulungan, pati sa Senado, di ba? Pati si Senadora Risa Hontiveros hindi nakakatulog, ang Makabayan Black, para pabagsakin ang Sara Duterte. Wala naman silang napatunayan. Wala naman silang maabutas na korupsyon. Di ba? Samantalang ang pinakamaraming korupsyon, sabi ng mga Pilipino, ang administrasyon ng Pangulong Marcos, isang damukal na hindi maipaliwanag. Di ba?
Pero hindi tinututukan ng media, ng mainstream media, at ng mga mambabatas natin na sinasabing maagresibo sa pag-iimbestiga. Nakatutok lang dito. Nakatutok lang sa pamilya Duterte, di ba? Kaya, yung sinasabi po ng Vice President na sila'y natatakot, hindi sila natatakot. Kahit anong threat sa mga Duterte, hindi po natatakot yan. Sila po ang natatakot dahil sila, ang tingin nila, ang threat sa kanila, ang Duterte, ang mga Duterte. Natatakot sila kahit sila yung nasa power ngayon, sila pa yung nagiging bothered, di ba? Natatakot pa sila, di ba? Sa pamilya Duterte, sila pa yung nasa kapangyarihan, di ba? Pilit nilang pinababagsak, di ba? Tinamnan, binalik yung mga issue na matagal nang tapos at tanggap ng mga Pilipino yung ginawang kagandahan sa mga normal na tao katulad ni Kamanong, yung war on drugs. Ang nakinabang sa war on drugs, yung mga Pilipinong matitino, yung mga Pilipinong hindi nagbibisyo, na protektahan yung aming mga anak. Di ba? Yung aming mga buhay. Dahil nung mga panahon na yon, ang mga adik, mga drug user, di ba? Pag nabuang, ang binibigyan ng problema ay mga normal na tao. Di ba? Pinapatay pa. Napakataas ng krimen. Kami ang nakinabang sa war on drugs. Kami. Si Kamanong, pamilya ni Kamanong, nakinabang, tumahimik sa aming mga barangay. Nabawasan ang napakaraming bilang ng mga adik na hindi natutulog sa gabi. At hindi mo alam kung kailan ka papasukin ito at bibigyan ng masama sa iyong pamilya, sa iyong sarili. Di ba? Kaya, tapos ano pa? Ngayon, dire-diretso, pati pamilya, asawa ng ating Vice President, binabakbakan sa camera. Pilit na idinidiin. Sa droga pa rin. Di ba? Dito na lang sa matanda Duterte, di ba? Pati yung International Criminal Court gustong papasukin at gusto na arestuhin ang pamilya, ang matandang Duterte, ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Pati siya dinadamay. Itong sinasabing war on drugs. At kung ano-anong pinagbintang o sinasabing EJK na ayaw naman nilang dali sa korte ng Pilipinas. Yung sinasabing napakarami pinatay ng dating Pangulong Duterte, ni wala man lang silang ipinapile ng nasandamukan na kaso sa ating korte sa Pilipinas. Puro sa ICC, na hindi naman tayo nasasakop ng ICC. Wala silang jurisdiction sa ating bansa. Kaya puro pamumulitika po. Political harassment ang ginagawa. Pati sa Davao, di ba? Sa Davao. At lahat ng mga nakadikit at sinasabing mga kaalyado ng pamilya Duterte, nagkakaproblema pa rin po. Di ba? Diba? Yung isang istasyon na malapit at ang may-ari po ay isang pastor, di ba? Si Pastor Kibuloy. Di ba? Nagkaproblema na ngayon dahil alam po di umano ng administrasyon natin na kadikit, malapit sa mga Duterte. Anong ginawa? Ngayon wanted. Wanted na po. Binigyan pa ng 10 milyon reward. Kaya lalo na nanganganib ang buhay nito. Dahil 10 milyon ang ibigay mo. Di ba? Marami magkaka-interest ng mga Pilipino dyan. Lalo yung mga hindi gumagawa ng maganda sa lipunan. Di ba? Tutugisin yan dahil sa 10 milyon. Kaya nga nakakalungkot po. Lahat po ng mga nakatulong sa administrasyon para mabalik ang power sa kanila, nawalan po ng saysay. Saka yung sinasabing utang na loob, hindi po sanay sa utang na loob ang bagong Pilipinas. Yung ginawa po ng pamilya Duterte na pabanguhin at ibalik ang sinasabing dignidad sa pamilya Marcos at lalo-lalo na doon sa matandang Marcos na dating presidente Marcos Sr. na ilang presidente na nagdaan bago kay dating Pangulong Duterte ni walang nakapagpalibing sa kanilang ama. Tanging yung taga Davao lang na presidente, na naging presidente, ang nakapagpalibing at nagkaroon ng political will at nagkaroon ng bayag para mapalibing sa libingan ng bayani. Di ba? Mga bayani. Di ba mga tambay? Saka yung ginawa nilang pambubudol. Yung pambubudol nila. Di ba? Hayag na sinabi ng ating Vice President na tanging ang pangarap niya lang ay maging mayor. Hanggang sa huling pagkakataon na kanyang 3 termino, di ba? Hanggang mayor lang, pero niligawan siya ng magkapatid na
Amy, Senador Amy Marcos at Pangulong Marcos Jr. Niligawan siya. At kung ano-ano ang mga sinabing pangako at mga itutuloy na programa ng kanyang ama na hindi naman natupad. Yung programa Luzon, Visaya, Mindanao. Iilan-ilan na lang ang nagagawa. Hindi mo na masasabi, build, better, more. Hindi na. Mabibilang mo na lang sa daliri mo ang itinutuloy na proyekto ng bagong Pilipinas. At karamihan pa, kine-credit pa yata sa kanila. Hindi po yata sila credit grabber, mga katambay, sa dami ng build ni dating Pangulong Duterte. Kaya po, ito po, yan, nakita nyo na po, ang tapang ng agila ng Mindanao. Ibubunyag po niya lahat. Ang ginagawa po ninyo, yung mga kapita-pitagan natin, may expose po kayo. May expose po kayo ngayon kung ano ang ginagawa nyong harassment. Kasama pa ang sinasabi, pati PNP. Pati ang PNP natin nagagamit. You know? Pati ang general. You know? May problema pa rin sa BP, mga katambay. Binibigyan pa rin ng problema ang BP Sara ng general ng PNP, mga katambay. Kasama po rin yata sa political harassment, pati PNP chief. Dahil binunyag din ni BP Sara ang PNP chief. Yung kanyang mga baluktop na paniniwala, baluktop na desisyon na hindi sang-ayon sa batas. Di po ba? Kaya ito po, yung nangyayari pong ito, yung pinasasabi at pinapuputok pa ng mainstream media na natatakot. Natatakot sila sa mga nangyayari sa kanila, lalo yung mga atake. Sanay na sanay ang pamilya Duterte sa mga atake, di ba? Sa threat. Hindi natatakot yan. Sila'y tumira sa Mindanao. Alam naman natin ang Mindanao, lalo ang Davao nung panahon ni dating Pangulong Duterte na siya alkalde pa lang doon. Napakarami niya pinagdaanan doon. Mga terorismo, di ba? Mga makakaliwang grupo na napaagulon, binobomba ang syudad ng Davao, di po ba? Tapos ngayon pa siya matatakot na hindi naman sila binobomba. Samantalang sa Mindanao na naging mapayapa nung napaagulo ng Davao City at buong Davao, karamihan ng Davao ay magulo. Pero naisaayos ng isang Rodrigo Duterte ang katahimikan sa Davao. Di ba? Dahil nga sa kanyang political will. Di ba? Yung kanyang pagiging leader na handoon. Ano ngayon ang Davao? Ikumpara mo sa Metro Manila. May sinabi ba ang Metro Manila sa Davao? Ang Davao never naging worst city sa buong Southeast Asia, mga tambay. Hindi nasama sa worst city yan. Hindi katulad ng Metro Manila. Lalong-lalo ang Maynila at Quezon City. Kasama po at nangunguna sa pinaka-worst number 1 sa napakataas na krimen sa buong Southeast Asia City, ang Maynila, mga katambay. Kasama ang Quezon City. Kahit i-google nyo, mga katambay, i-google nyo. Makikita nyo po, hindi nawawala sa top 5 ang Manila at ang Quezon City sa pinakamaraming krimen, mga katambay. Pero, ano ang ginagawa ng PNP chief dyan, mga katambay? Tahimik. Kasi ang problema nasa Mindanao. Nasa Davao City lang ang problema. Kaya, alam po lahat yan ng BP natin. Alam ng BP Sara ang pinaggagawa po ngayon ng bagong Pilipinas na imbis na unahin mo ang pangangailangan ng mga Pilipino, di ba? Ang inuuna, pamumulitika sa kanila. Samantalang ang sinasabi ng Vice President, ang problema ng Pilipinas, kahirapan, kawalan ng trabaho na maibibigay sa mga Pilipino. Kahirapan, nagtataas ang bilihin. Marami ng mga Pilipino walang trabaho dahil hindi nga makakita, dahil kulang na kulang tayo sa pwede natin ibigay na trabaho sa ating bansa. Kaya nga, nag-iibang bansa pa tayo, di ba? Dahil wala na tayong mapasukan halos. Meron man, kakarampot na sweldo pa ang binibigay sa atin. Samantalang ang mga sinasabing magagaling na politiko na tumanda na sa kanilang mga upuan, sa Kamara, sa Senado, hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin sila ipataas at bigyan ng tamang pasahod ang ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, para naman mabuhay tayo ng maayos-ayos. Yung sa sweldo natin. Hindi nga nila maisunod sa sinasabi nilang ina-idolize nilang Amerika.
Ang Amerika, idol na idol ng Pilipinas, di ba? Hinahangaan natin yan. Pero never natin masunod ang swelduhan dyan na per oras. Sa Amerika, na idol natin. You know, halos luhuran natin si Uncle Sam. Pero pagdating sa sinasabing parehas na kitaan, hindi man lang natin makopya o magaya ang style ng Amerika, lalo sa pasweldo. Di ba? Sa Amerika, per oras, kung magtatrabaho ka ng 8 oras, 8 oras kang babayaran, hindi katulad sa atin. You know? Babayaran ka na nakakarampot. Sobra-sobra sa trabaho ang ibibigay sa iyo. Napakabibigat na trabaho. Di ba? Sa halagang 600 pesos, yung iba wala pa. Isang araw, napakataas ang bilihin. Di ba? Mabubuhay ka ba no? Lalo kung may anak ka, may pinag-aaral ka pa, nahandyan pa ang kuryente, napakamahal. Di ba? Bilihing napakamahal. Tubig. Tapos yung ginagamit natin mga cellphone, kailangan natin ng load dyan. Internet. Di ba? Pati pangluto natin. Ubod ng mahal. Yung mga gasol, tumaas na. Di ba? Pati itlog na lang. Itlog, tumaas na naman. Mga katambay. Makapakatindi. Tapos, ang inuuna lang ng ating pamahalaan ngayon, politika, pamumulitika, mga tabay, pamumulitika, harassment sa pamilya Duterte. Kaya, ngayon, masusubukan nyo na talaga, mga tabay. Uulit-ulitin ko, masusubukan nyo na ang Agila ng Mindanao, ang Vice President. Lahat kayo. Hindi kayo urungan ng Vice President. Kahit ano na ipula nyo dyan, kahit ano itanong nyo dyan, kahit na kung ano-ano pa, may sagot yan, mga katambay. Sasagutin kayo ng Agila ng Mindanao. At mabubunyag at mabubunyag. Sana Vice President, kung papalarin po kayo maging presidente ng Pilipinas, unahin nyo po, ibabalik ni Kamano, unahin nyo pong buksan ng libro ng mga mambabatas, ng mga kapita-pitagan nating mambabatas sa Kamara at sa Senado. Pabuksan nyo po lahat ang mga libro nila, mga katambay. Pabuksan po ninyo, Vice President, para po magkaalaman, lalo na yung sinasabi nyo na talamak ang korupsyon sa nasyonal. Mismo kayo nagsabi niyan at natuklasan nyo. Kailangan po pabuksan nyo talaga ang mga libro sa Kamara at sa Senado. Di po ba mga katambay? Para po maging parehas na po. At nakikita namin mga Pilipino, kung saan din po napupunta ang pera namin na ginagastos at ginagamit nila. Di po ba mga katambay? Muli po si Katambay Manong po. Maraming salamat po. Ingatan nawa po at maraming salamat po sa mga nakakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Sa muli, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.